batiin ko lang tong ating makakausap. Congratulations dahil kasama siya sa talagang pinagkakatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Secretary Bienvenido Laguesma, sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito. Magandang hapon, Lourdes. Magandang hapon din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Maraming salamat po. Maraming salamat. Kayo po ay talagang personal choice at hindi ho kayo pinakawala ni Pangulong Bongbong Marcos. Definitely, maybe because sa mga projects niyo po sa DOLE, Secretary. Congratulations po. Ay, maraming salamat, Lourdes. At yan po ay magsisilbing hamon at inspirasyon sa atin na patuloy na magsilbihan ng maayos para po naman dun sa ating mga manggagawa at mga namumuhunan at sa pangkalahatan, Lourdes, sa ating pong mga mamamayan. Oo. Sir, paano ba ito? 200 pesos, though ito po ay pasado na sa Kongreso. Ano po? Minimum wage earner. Paki-explain nga po sakaling ito po ay makapasa na. When we say minimum wage earner, additional 200 pesos, ano po ba yung minimum wage earner na ito, Secretary? Ito po yung mga tumatanggap ng sweldo batay po dun sa mga inilalabas na kautusan o wage order ng ating iba-ibang regional tripartite wages and productivity boards. Yung pong minimum wage, yan po ay floor wage, no? Yung entry level. Para po yan dun sa mga bago pa lamang na ika nga ay manggagawa o kaya ay walang kasanayan at sila po ay natanggap sa trabaho. Pero yun pong pinakamababang level ng pasahod ang pinagkakaloob sa kanila. Subalit kung sila po naman ay merong mga angking kasanayan at iba pong mga kwalifikasyon, hindi po dapat na minimum wage earner lang, minimum wage lang po ang tinatanggap nila. Dapat po yung sweldo na commensurate sa kanilang skills at kwalifikasyon. Pero sandali yung pinakabago sa isang tanggapan, mababa pang sahod, no? Siya yung tatanggap ng 200 pesos per itong dagdag na sahod. Paano naman po yung mga nasa taas niya, di maaabutan niya na yon? Tama ka diyan at kung sakaling abutan, doon po sa umiiral na ikangay alituntunin o guidelines naman ng atin pong National Wages Productivity Commission na pinatutupad ng ating pong mga Regional Wages and Productivity Boards, meron pong tinatawag na wage distortion mechanism. Dapat po yung mga napag-abutan ay magkaroon din ng corresponding na adjustment. At kung Lourdes, kung ito pong panukalang batas na ito ay ika nga maisa sa pinal maging batas, marami pong malalampasan yung 200. So marami pong magkakaroon ng usapin may kinalaman sa wage distortion na dapat po naman ay tugunan ng ating mga namumuhunan o employers para po naman maiwasan yung tinatawag na demoralisasyon o kaya naman ipaglampas-lampas ng mga mas bago, mas bata pa doon sa mga medyo senior na sa trabaho at meron na pong naangkin na kasanayan o karanasan. Dali, teka, Sek, halimbawa kami, halimbawa lang, no? What if hindi sinunod ng company nabigyan po ng adjustment yung mga nasa taas? Illegal po ba yun? Dapat po siguro kung nalampasan kayo, dapat magkaroon po ng usapan ng management at saka yung kanilang manggagawa kung paano nila iruresolba, kung magkano ang dapat na adjustment para naman sana kung hindi man po exactly mapanatili ang yung difference o yung level ng mga sweldo, magkaroon po naman ng substantial na adjustment din para naman nga matugunan yung karanasan, yung kwalifikasyon at saka yung buong tagal ng panunungkulan ninyo sa inyo pong kumpanya na ikangay pinagtatrabaho. Secretary, ibig sabihin depende pa rin sa management kung mag-adjust ng salary sa mga nasa taas? Mekanismo na nakalatag. Kailangan lang po ay siguro kung hindi po voluntaryo o hindi nagpusang loob na mag-adjust pero nalampasan ng dahil sa nagdagdag ng 200 pesos, pwede naman po kayong humingi ng intervention ng Department of Labor and Employment para matulungan po kayo. Ang assumption ko po dyan, kung hindi sila magbo-voluntary na magkaroon ng adjustment. Pero maganda sana
Dahil palagay ko na alam din naman nila na hindi nakakatulong kung yung mga may karanasan saka mga senior lalampasan ng mga bago, no? Kasi yun po naman ay hindi siguro magandang pamamalakad ng negosyo. Dapat po talaga bigyan natin ng pagkilala yung mga matagal nang naninilbihan na wala namang record ng anumang paglabag sa kanilang company rules and regulations at maayos naman din po ang level ng performance. 200 pesos minimum wage increase. Daily po ba ito? Ang panukala na ito, Secretary? Secretary? Yes, Lourdes. Opo, karagdagan sa bawat araw. Oo, malaki nga pala. Tama yung sinasabi niyo, sir. Baka talaga magkaroon ng ng problema sa loob ng isang opisina kung yung bago aabutan ng 200 pesos per day. Talaga magkakaabutan pala talaga sila ng mga susunod level. Tama po kasi ang akin namang din sigurong nakikita mga differences naman ng mga salaries. For example, yung minimum wage earner o rank and file, baka abutan niya pati yung sweldo ng supervisor niya eh. Oo nga. Meron po siguro ganong sitwasyon. Kaya kami po sa ngayon, hinihintay po namin yung magiging pinal na anyo pagkatapos po ng bicameral conference na isasagawa po yata sa Lunes para maintindihan po namin ano ba yung specific na mga hakbangin o kaya papel ng DOLE. Kasama na rin po ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards kasi alam niyo po yung ginagawa ng RTWPBs na minimum wage setting, delegated authority po yun eh. Ang talaga pong may power noon ang Kongreso. At ipinagkatiwala po sa kanila yan 36 years ago, 35 years ago at magbuhat po noon ang mekanismo sa pag-a-adjust ng minimum wage ay nasa poder po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Kaya gusto rin po namin makita ano ang magiging implikasyon dahil may concern po kami kung dalawang bodies, dalawa pong entities ang gagawa o gaganap doon sa minimum wage setting, ang Kongreso at ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Baka po sa bahagi po ng mga namumuhunan, that is unsettling at medyo parang kakaroon po ng pagkabahala dahil sa isang issue usapin, dalawa po ang pwedeng magdesisyon kung sakasakaling ganyan po ang direksyon ng nasabing panukalang batas. Ito po ba ay sa buong Pilipinas, Secretary, or Metro Manila lamang, Mega Manila, or yung mga na highly urbanized? Ang aking pong pagkakaunawa, buong bansa. Oo nga. Basta po minimum wage earners, yung pong aking pagkakaunawa. Kaya nga ako, nagbigay ako ng paunang sabi na gusto naming hintayin, makita namin para sa implementasyon. Kasi alam nyo po, ang ating kasing sistema, meron po tayong 3 branches of government. Ang ating batid na batid mo naman, Lourdes, na ang nagpapanukala at nagpapasa ng batas, Kongreso, ang nag-i-implement, anumang batas yan, anumang pong nilalaman yan, ang eksekutibo. At kung meron pong hindi maayos na provision o kaya naman di tamang pagpapatupad, ang gagampan naman po sa trabaho ng ng interpretasyon o to interpret the provisions of the law will be our judiciary. Kaya nga po medyo gusto naming makita dahil at first glance meron po kaming nakikita ng mga usapin na pwede pong dapat na isaalang-alang may kinalaman sa nakikita namin na significant increase po ito sa minimum wage. Opo. Okay, Secretary, sa nakikita niyo ho, hindi naman sakaling ito maging batas, hindi naman ho magkakaroon ng problema yung mga manggagawa. I mean, baka magkatanggalan, medyo may kalakihan nga pala talaga ito. Yes, ayoko pong puntahan yung usapin may kinalaman sa tanggalan, no? At siguro kung pwede mo rin siguro mungkahi ko, siguro direktang manggaling sa mga negosyante kasi alam mo doon pag ako po'y nagsasalita tungkol may kinalaman dyan, mga senaryo, lagi po tayong napagsabihan na parang tayo ay tinatawan ng employer. Gusto ko lang sanang unawain din ng mga nagsasabi niya na tayo po ay Department of Labor and Employment. At hindi lamang po, bukod po sa manggagawa, atin din pong constituency ang mga namumuhunan. At lagi po namang mahirap na gawin yung pagbabalanse, pero
lagi po kaming mindful ng amin pong ikangay mandato na unahin ang karapatan sa pagtatrabaho, pero huwag kalimutan din ang pangangalaga at pagpuproteksyon sa mga karapatan at ikangay kapakanan ng mga manggagawa. With always having in mind din na Lourdes na ang mga employers dapat din ay atin pong mabigyan ng pagkakataon na ikangay mabalanse, mamanage ang kanilang negosyo para magtuloy-tuloy din naman at yung hanap buhay bukod sa existing, sana makalikha pa ng karagdagang hanap buhay. Secretary, maraming salamat sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po. Maraming salamat, Lourdes. Mabuhay po ang iyong programa at magandang hapon din po sa inyo.